So, good morning grade 12 students. Review lang natin yung common properties of light, Maxwell's equation, and law of reflection. So, according to Maxwell's equation, he describes that light as a propagating wave made up of electric and magnetic field. So, according to Maxwell, yung light ay palaging magkasama yung magnetic at electric field. Okay po. So his work revealed that electromagnetic radiation came from oscillating electric and magnetic field traveling as waves with a speed equal to the speed of light. So kung matatandaan nyo, yung speed of light natin is 299,792,458 meter per second, or C is equal to 3.0 times 10 raised to positive 8 meter per second. So, yan yung value ng ating speed of light. So, ano nga ba yung ibig sabihin na kapag sinabi nating oscillating electric and magnetic field? So, kung makikita nyo, meron tayo ditong X, Y, and Z-axis. So, kung matatandaan nyo, meron tayong 2 dimension. So, papasok na dito si 3 dimension, which is meron na tayong X, Y, and Z. So, para mas maintindihan nyo, for example, ito yung Y, ito yung X, and ito na yung Z. So, pwede na tayong makapag-drawing ng cube. Kasi magiging na siyang 3D. Okay po. So, 2 dimension, square. Pag 3-dimensional, cube na. So, meron tayong X, meron tayong Y, meron tayong Z. So, yun yung ibig sabihin ng 3 dimension. So, pag sinabing oscillating, so, yung electric field ay nasa X and Y axis. So, makikita nyo, andito si electric field galing dito, papunta dito. Propagating, ibig sabihin nang galing siya dito, papunta siya dito sa direction ng X. Okay po, dun yung direction niya. And then, andito yung wave niya, nasa Y. Okay po, yung wave niya nasa Y, yung direction niya ay nasa X-axis. Dito naman tayo sa magnetic field. So, yung magnetic field naman ay nasa Z and X-axis. So, nakikita nyo dito, andito si Z and X. So, galing yung movement nyo dito, kung makikita nyo, galing dito sa portion na to, papunta dito sa X direction. Mapo. So, yun yung ibig sabihin ng oscillating. Andito yung isa, nasa dimension ng X and Z. Yung electric field naman nasa dimension ng Y and X. Okay po. So, yan yung magiging itsura niya. So, traveling, yung speed niya po galing dito papunta doon is 3 times 10 raised to positive 8 meter per second, or the speed of light. Okay na po. And then, the mathematical formula he provided yields the value of electric. Okay na, dyan na tayo. So, dito tayo. The interaction between the magnetic field and the electric field produces the electromagnetic field. So, electric or electro. And then, magnetic. Pinagsama, kaya naging electromagnetic field or EM field. Okay po. So, yung electromagnetic or EM waves, associated siya sa ating light, or siya yung light component. So, dito tayo sa light as an electromagnetic wave. So, kapag sinabing transverse
Ano yun? Kapag sinabing longitudinal wave, ano yun? So, yung pinagkaiba nila, pag sinabing longitudinal, yung movement niya is parallel to the energy transport. Okay po, parallel. Ibig sabihin, yung movement niya sa horizontal, yung energy movement niya din is horizontal din. Okay po. So, baga na yan, so inuuro-ugnot sa ding spring. Opo. So, kapag sinabing transverse, which is yung movement ng ating light, so makikita nyo dito merong spring. So, yung movement niya is baba, taas, baba, taas. However, yung energy transport niya is nasa horizontal. Yung movement niya is nasa vertical or y-axis. Yung direksyon ng energy ay nasa x-axis. Okay po. So, that's why, kung ito-drawing natin dito, makakapag-create siya ng 90 degrees. So, yun yung pinagkaiba ni longitudinal kay transverse wave. So, meron tayong formula. So, makikita ninyo dito, palitan lang natin ang kulay. Gawin nating blue. Okay, so meron tayong formula dito. V is equals to F lambda. Okay, V represents speed of the wave. So, meron yung iba, ginagamit dito, instead na V, ginagawa niya, C is equal to F lambda. Ano yung C? Speed of light. Okay po. Remember, C is for speed of light. Ayusin lang natin. C is equal to frequency multiplied by the wavelength. Ano si C? Speed of light. Ano si F? Frequency. Ano si lambda? Siya si wavelength. Okay na po. Nagigets? Okay, meron tayo ditong formula. Ay, meron tayo ditong example rather. Then, next slide. So, meron tayong sample problem. 2 microwave frequencies are authorized for use in microwave ovens, 900 and 2560 megahertz. Kapag sinabing mega, million. 6 zeros. Okay po. So, required, calculate the wavelength of each. Then B, which frequency would produce smaller hotspots in foods due to interference effects. Okay, so hahanapin muna natin si wavelength. And then, determine natin kung alin yung mas less na makakapag hotspots. So, magpuproduce ng mga tutong-tutong po bagayan sa tigbi-bake na tinapay or cakes. So, kanina, meron tayong formula na V is equal to F multiplied by lambda, or V is the speed of wave, frequency, ilang cycles sa isang segundo, and wavelength, haba ng waves niya po. So, isa-isahin natin. So, yung V, pwede din natin siyang i-consider na speed of light. So, pwede ditong C is equal to F, then lambda. Okay po. So, may value na tayo ng C. 3 times 10 raised to positive 8 meter per second. Speed of light. Frequency. So, pag-usapan muna natin si frequency. So, kapag merong iba't ibang frequency, so yung kadalasang ginagamit is sa atin, sa electricity, merong tinatawag na 60 hertz. Okay po. So, kapag sinabing hertz, cycle per second. So, ilang cycle ng wave sa isang segundo?
Example, meron tayo ditong wave. And then, sabihin na natin, isang segundo na to, 1 second. So, ilang cycle? 1 cycle. 2, 3, and 4. Okay, 4 cycle sa isang segundo. Cycle. Galing sa baba ay sa taas, rather, punta sa baba, and then bumalik sa taas. Okay po, isang cycle. Galing naman sa baba, papunta sa taas, and then napunta sa baba. Isang cycle. Okay po ba? Nag-iintindihan? Yun yung ibig sabihin ng frequency. Ilang cycle sa isang segundo. Okay, erase natin. So, next nating pag-uusapan is si wavelength. Ayusin natin, lambda. So, wavelength. So, meron tayong wave. So, yung pinaka-maximum value tinatawag na crest. Pinakamataas. Okay, paano ma-measure yung isang cycle or isang wave? Galing sa pinakamataas hanggang sa pinakamataas, isang wave. Okay po. Tinatawag na crest. Pag sa pinakamababa naman, throw ang tawag. Throw. Okay po. So, galing dito sa pinakamababa. Then, another dito, isang wave. Isang length ng wave, tawag wavelength. Okay po, naiintindihan. So, yun yung iba't ibang components ng wavelength. Okay, tignan na natin. So, mag-drawing tayo ng triangle para mas madali niyong maintindihan. So, nasa taas si C or the speed of light, andito si frequency, andito si wavelength. So, yung hinahanap dito sa letter A is wavelength. So, ano yung formula? Andito si wavelength. So, yung magiging formula na pala ng wavelength is equal to C over frequency. Okay po. Solve muna natin si 900 mega. Malaki yan ng M. Hertz. Okay. So, dito muna tayo sa 900. Ano nga si C? Speed of light. Ano yung value? 3 times 10 raised to positive 8 meter per second. Ano si frequency? Ayan na, 900 mega. Ibig sabihin, raised to 6 hertz. Or, sabi natin, cycle per second. Okay, tignan na natin ano yung magiging value niya. 3 divided by 3 times 10 raised to 8 divided by 900 times 10 raised to 6, yung magiging value is 0.33 meters. So, ano naman, ma'am, yung ibig sabihin ng 0.33 meters? So, mag-drawing ulit tayo ng wave. So, yung pagitan ng crest ay magiging 0.33 meter. Pagitan ng throw, magiging, sorry, hindi na inabot, magiging 0.33 meter. Sa isang cycle pala, ma'am, merong habang 0.33 meters. Yung isang wave. Okay po. So, solve naman natin yung 2,560 megahertz. So, same formula, lambda is equal to C over F. So, value 3 times 10 raised to 8 meter per second, 2,560 times 10 mega raised to 6 hertz.
So, yung magiging sagot natin is lambda or wavelength is equal to 0.12 meters. Drawing ulit natin, merong wave. Yung pagitan ng crest, may habang 0.12 meters. Pagitan ng throw, may habang 0.12 meters. So, mag-drawing na ako ng pizza. Ilalagay sa oven. So, ano nga ba yung hot spots? Ito yung mga part na kung saan hindi masyadong naluto yung pagkain. So, hinihingi dito sa problem at sa letter B, alin daw yung makakapag-produce ng konting hindi lutong pagkain. So, according to Maxwell, yung mas maikling wavelength yung makakapag-produce ng less hot spots or less na hindi lutong part ng pagkain. So, kung i-compare yung result, yung 900 meron tayong 0.33 meter. Dito naman sa 2,560 megahertz, merong 0.12 meter. So, kung titignan, kapag ginamit pala natin yung 2,560 megahertz, mas makakapag-produce tayo ng magandang pagkain or luto. Mas luto yung pagkain na mapoproduce natin. So, bakit kaya? Ano kaya yung indication kung bakit mas maikli, mas luto, or mas less yung hotspots? So, mag-drawing na lang tayo. Sabihin na natin na medyo sabikan, alaktaw. Wait lang. Pencil tayo. Medyo laktaw or alaba, ya wavelength. Okay. Yun yung sabihin na nating 900 megahertz. Ito naman, i-drawing natin yung 2,560. So, kung makikita nyo dito, so, dahil mas maikli yung length ng wave, mas natatamaan niya yung pagkain. Kesa dito sa bitangan ni ka na alakwat, agdakulong part na diri natamaan king so diri natamaan, kaya di siya nalutong pakaray. Kumpara sa di, aralukot sa wavelength, mas sarama sa pagkakaluto ko pagkaon. So, yun yung ibig sabihin ng smaller hot spots. So, pag mas malaki mas maikli yung wavelength, mas maganda yung pagkakaluto ng pagkain. Okay po, tandaan. So, reflection of light. Law of reflection states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Furthermore, the incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface all lie on the same plane. Same plane. Kapag sinabi nating same plane, it's either lahat sa x-axis, lahat sa y-axis. Same plane. Sabi dito, yung angle of incidence daw ay equal sa angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So, dito sa figure 3, dito mas maiintindihan nyo na kung ano ibig sabihin. So, kapag sinabing incident ray, light ray that approaches the reflecting surface. So, galing ito yung light ray, galing dito, ito yung incident ray. Ano po? So, bago tumama sa surface, it's either a shiny object, glass, kung ano man yun. So, ito,
bago tumama sa object na yan, tinatawag na incident ray. So, ano naman yung tawag sa ray na after ng tumama sa object or sa surface? Tawag na dito is reflected ray. Ano yung angle na nakikreate between the incident ray and the normal? Kapag sinabing normal, nakakapag-create siya ng 90 degrees between the surface. Alin ang normal? 90 degrees between the surface. Ito, perpendicular to the surface or normal. Okay po. So, ano yung angle na nakikreate between incident ray and normal? Tinatawag na angle of incidence. Ano yung angle between reflected ray and normal? Ang tawag dun ay angle of reflection. Okay, sample problem. Number 1, a ray of light is incident towards a plane mirror at an angle of 30 degrees with the mirror surface. What will be the angle of reflection? So, let's draw. So, merong mirror. Pasensya na flat surface, flat smooth surface. And then, gawin natin to. A ray of light is incident towards a plane mirror at an angle of 30 degrees with the mirror surface. 30 degrees with the mirror surface. So, ano yung magiging itsura niya? 30 degrees with the mirror surface. Pagitan ng incident ray at ng mirror. So, yun yung makikreate niya na 30 degrees. So, let's draw. Sorry. 30 degrees. Okay. What will be the angle of reflection? So, drawing natin dito, sabi natin, ito yung incident ray. And then, may makikreate dito na reflected ray. So, meron dito 30 degrees. Okay. So, i-drawing natin yung perpendicular or yung normal, which is 90 degrees. So, ano na ba yung magiging angle of reflection? So, kung makakapag-create tayo ng, di ba, 90 degrees. So, 90 minus 30, wait lang, medyo malabo. So, 90 minus 30, so meron tayo ditong angle na 60 degrees. Sabi dito, angle of incidence is equal to angle of reflection. So, angle of incidence, angle of reflection. So, 60 dito, automatic 60 yung angle of reflection. So, problem number 2. A light ray strikes a reflective plane surface at an angle of 54 degrees with the surface. A. Calculate the angle of incidence. B. Calculate the angle of reflection. C. Calculate the angle made by the reflected ray and the surface. And D. Calculate the angle made by the incident and reflected rays. So, letter A muna tayo. Drawing muna natin. So, may light, nag-strike, angle of 54 degrees with the surface. Sabihin na natin ganito. 54 degrees with the surface. Drawing natin si normal. And then, drawing natin si reflected ray. Okay, so syempre, meron din dito
54 degrees. Okay, letter A, calculate the angle of incidence. So, paano natin mahanap si angle of incidence? So, 90 degrees. So, 90 minus 54, ilan? 90 minus 54. Calculator. Grabe na si Mon. May calculator pa. 90 minus 54. 36. So, meron tayong angle of incidence is equals to 36 degrees. So, automatic angle of reflection, meron tayong 36 degrees. Okay. Check. Check. Calculate the angle made by the reflected ray and the surface. Okay, andito na, na-compute na natin. Same lang naman ito, same nito. Then letter D, calculate the angle made by the incident and reflected ray. Calculate the angle made by the incident and reflected ray. So, ibig sabihin, i-add lang natin angle of incidence plus angle of reflected ray. So, 36 degrees plus 36 degrees is equal to, calculator, 72. So, meron tayong 72 degrees created by the incident and reflected rays. So, you need to take note na mangyayari lang yung law of reflection na angle of incidence is equal to angle of reflection if meron tayong smooth surface. Smooth, even surface. It's either along, horizontal, or vertical. Horizontal, vertical. So, ganun lang. Okay? Kapag hindi, ang tawag na dito is diffused reflection. So, ibig sabihin, kung makikita nyo itong drawing, uneven surface, hindi siya straight, plane. So, magiging scatter na yung light. Okay po. Hindi na siya applicable yung law of reflection. So, same dito, kapag hindi smooth, plain nga siya, pero hindi smooth, kundi rough, yung mangyayari, hindi magiging, iba't iba yung mapupuntahan ng light. Okay po. Like, kapag nilagyan natin ng flashlight, yung hindi smooth surface, so magiging scatter yung light. Okay po. Pag nagpa-flashlight tayo. So, yun yung example nitong rough surface. Okay, for your recorded board work, here are the problems. So, meron tayong 12 problems, maximum of 2 person only yung pwedeng mag-solve sa isang item. Example, problem number 1, pwedeng si Gwen at si Lucia yung magsosolve. Basta 2 tao lang yung pwedeng mag-solve sa isang problem. Submission nito is on Tuesday before midnight. Okay po, kasi bukas face-to-face, so ito yung gagawin nyo. Papanoorin nyo yung video natin, yung video lesson I mean. And then, sa Tuesday, dun kayo mag-solve and magre-record ng inyong recorded board work. Okay, so good luck, grade 12 STEM. So, sana ma-miss nyo ko. Charot lang. Goodbye.